Matatandaang kumalat online ang balitang tinuldukan na ng magkasintahang sina Jake Cuenca at Chi Filomeno ang kanilang relasyon matapos nilang in-unfollow ang isa't isa sa Instagram. Kamakailan naman ay nakausap ng ilang piling media ang aktor sa press conference ng pelikula nila ni Baron Geisler na The Delivery Rider na ipalalabas sa Netflix simula sa October 23, 2025. Doon ay kinumpirma niyang natapos na ang chapter ng buhay nila ng aktres. Bagamat hindi direktang binanggit ni Jake ang pangalan ni Chi sa naturang panayam, idiniin naman niyang minahal niya ito. Matatandaang inamin nila noong 2023 na nasa dating stage silang dalawa. Yeah, I'm good. At least, parang it's a lot to take. Diba? It's a little bit, ang dami nangyayari, ang dami sinasabi ng mga tao. But, siguro I can officially say that that chapter of my life is over now. To be quite honest with you, parang, I can at least say that I really love that person deeply. Diba? And for me, I respect that person till today. I had a lot of time to process everything and accept everything. And for me, diba, pag mahal mo naman talaga ang isang tao, you wish them all the happiness in the world. And you want them to be happy, and you want them to be loved as well. And that's the how I feel. Nang tanungin kung bad breakup ba ang nangyari sa kanila ng aktres, nilinaw ng aktor na wala umanong breakup na nangyari. Bagamat sinabi niyang minahal niya naman ng husto ang tao, iginiit niyang natapos na ang chapter ng buhay nila at kailangan niyang tanggapin yon. Bad breakup, Jake? There wasn't a breakup, so yeah, there was no breakup. So parang But thank you for Parang wala na lang? no for me, hindi wala na lang. Like I said, I love that person deeply. Diba? Hindi wala lang yun. That was incredibly important to me. Diba? But that chapter is over now, and I have to accept that. Sa ulat ng bandera, ipinaliwanag naman ni Jake kung bakit niya nasabing walang break-up na nangyari sa kanila ni Chi. Ayon sa kanya, hindi na raw sila nag-usap pa at hindi na rin ito nakarating sa condominium unit kung saan sila nagsama dahil nang malaman niya ang balita ay kaagad na niyang pina-empeke ang mga gamit ng aktres at pinabalik sa bahay nito. Inamin din ni Jake na busy siya dahil mahal niya talaga ang trabaho niya bilang aktor. Nang tanungin kung kilala niya ang pamilya Luwilier, sinabi ng aktor na dati niya nang kilala ang mga iyon at wala naman siyang masasabi tungkol sa kanila. Bagamat sinabi niyang wala siyang nararamdamang galit kina Chi Filomeno at Matthew Luwilier, inilahad niyang nalungkot siya dahil minahal niya naman daw ang tao. Ayon sa ulat ng bandera, sa ilang dekada na ni Jake Cuenca sa showbiz industry, ay masasabing halos lahat ng babaeng nakarelasyon niya ay nasubaybayan ng publiko, kaya nga tawa ng tawa ang aktor nung banggitin ito ng reporter sa naturang presscon. Sinabi rin ng aktor na kaya nga taga-showbiz ang nagiging jowa niya para maintindihan ang takbo ng trabaho niya, pero hindi rin pala. Sa ulat ng bandera, sa ngayon ay sinabi ni Jake na hindi na raw muna siya makikipagrelasyon dahil gusto raw muna niyang magpahinga sa usaping puso. Ayon pa sa kanya, gusto raw muna niyang magtrabaho ng magtrabaho at kapag natapos na ang lahat ng ginagawa o gagawin niyang mga proyekto ay magbabakasyon muna siya mag-isa o kasama ang kanyang pamilya. Samantala, tinanong ang aktor kung paano siya nag-move on mula sa pagtatapos ng relasyon nila ng aktres. How are you coping up? Me, like I said, parang a lot of great things. Excuse me? Yeah. No, I said a lot of great things are happening in my life right now. I have a movie coming out. I have another press con coming up for another series called What Lies Beneath. So, siguro the most challenging part about this whole process is, syempre napapanood lang ako ng tao sa Batang Quiapo, but they don't know I made the movie. They don't know na I was doing all these things all together, diba? And siguro the challenge this past this past month probably is like I hadn't had time to be Jake at all. I had to be Miguelito Guerrero. I had to be Edong in What Lies Beneath. I had to be Rodan in this movie. And parang kahit mahirap, even if it's difficult to go to work, kasi I'm very different from these characters. As you can see, yung pinoportray ko sa TV as these characters, ibang-iba sa personalidad ko. I said this past few months hasn't been easy kasi I've been working 6 days a week, diba? And there's no time to be Jake. It's almost like uwi ako, pahinga, diretso na sa taping, diretso na sa Miguelito, diretso na sa Edong. Monday, Wednesday, Fridays, Batang Quiapo, Tuesday, Thursday, Saturday, it's What Lies Beneath. And I don't complain because this is my dream. Talaga, this is my life, diba?
And kahit I'm not in the mood to do it, kahit mahirap, kahit, even if I'm heartbroken or down about it, I still have to do it. Because I'm an actor. Diba? Everything you see here, lahat na nakikita niyo dito, this is a 25-year-long career na pinaghirapan ko. Na even when I was down, I had to pick myself back up and do it again. Diba? Because of my love for this career. I will never compare myself to another person or another man because I don't judge men because of their riches. I judge men because of their character. Because yun ang meron ko. This career I worked so hard for. No one gave me anything here. And I had to go the long way. Mag-audition, pumasok ng pintuan, and then 25 years later, si Jake Cuenca na nakikita nyo. So that I'm very proud of. And I'll always be proud of that. Matatandaang naglabas ng pahayag si Chi matapos maugnay sa kanya ang pangalan ni Matthew Lhuillier na mula sa kilalang angkan at mga negosyante sa Cebu. Nagsimula kasing malink si Matthew kay Chi nang ipromote ng aktres sa Instagram story ang Bisaya Brew Beer. Sa pahayag ni Chi, ibinahagi niya ang kanyang saloobin ukol sa mga naririnig at nababasa niyang isyu tungkol sa buhay niya at ng pamilya Lhuillier. Nakiusap ang aktres sa publiko na huwag nang idamay ang pamilya Lhuillier dahil mga pribadong tao umano ang mga ito. Sa karugtong na pahayag ay sinabi niyang siya ay isang public figure at hindi public property. Hinihiling din niyang manatiling pribado ang kanyang private life.